Hello guys, good morning. So ayun na nga, pagkatapos ng ating mga bagyo-bagyo dito sa Bicol, ayan, nagki-crave tayo lagi ng pagkain dahil hindi kami nag-open ng kainan ng ilang araw guys dahil nga sobrang lakas ng ulan, sobrang tumal naman, ay nakakalugi namang magbukas kung hindi ka naman at wala namang kakain. Kaya ang ginawa natin, nag-stay kami sa bahay at nag-vlog-vlog na lang tayo. At ngayon nga ay nag-crave tayo ng merienda. Ito ngang hilaw na saging. Alam niyo ba kung anong gagawin natin dito kapag taga Bicol ka? Alam na alam mo to. Ito nga yung tinatawag na pinakro. Hilaw na saging lang po talaga ang ginagamit dito. Pwede nyo rin namang samaan ng medyo hinog, medyo manibal na siya, yung ganon, para sa mga bata. Gusto rin, kasi nung bata ako gusto ko yun, hinahanap ko yun dun sa niluluto nilang pinakro, yung medyo hinog-hinog na para malambot na. So pinabalat ko nga itong si Ate Jillian, pinatulong ko. Naku po, parang ang liit na nung saging, wala nang natira. Kaya sabi ko sa kanya, maghiwa-hiwa na lang siya, ako na lang magbabalat. At parang wala nang matitirang lulutuin. Lahat na ibinalatan kasama yung laman. So ayan nga, pagkabalat mo nga dyan sa hilaw na saging, ay naku, bagong nyo pala balatan, ito pala yung gagawin natin. Maglalagay ng mantika sa kamay. At saka yung kutsilyong gagamitin nyo kasi po sobrang dami po nitong dagta. Yung sa kamay, mahirap tanggalin po yung dagta niya. Kaya ayan, maglagay kayo ng mantika sa kamay para madulas, hindi masyadong didikit. Katapos nga nating mabalatan ay hihiwain ng ganito, yung parang pa-slide, hindi masyadong makapal para mas mabilis siyang maluto. After nga nun ay maggagata tayo, 2 nyug yung ginamit namin guys para sa isang piling ng saging. Grabe, ang daming gata, kaya sobrang sarap nito pagkatapos. Gagamit din pala tayo dito ng asukal, tapos lalagyan ng konting asin. Yan lang, madali lang naman ang proseso niya and magkakamerienda na kayo. Naku, lahat ng mga bata ay talagang excited kumain. Sobrang sarap ba naman kasi nung naluto natin. Ito nga yung pangalawang gata na ating ginagawa na nakikigulo itong isang bata dito. Naku, bali lulutuin muna natin yung saging dun sa pangalawang ginata natin. Kasi yung pinakauna guys, last natin yun ilalagay. Malapot kasi yon yung unang gata. Kung baga puro, ayan, luhuli natin yung ilalagay. Yung pangalawa, yung hindi puro, yun yung ipangluluto natin sa saging. Pwede na natin ilagay yung asukal kapag kumulo na yung gata. Huwag nyo na lang din tatakpan guys, and maya't maya hahaluin nyo para hindi mamuo yung ating gata na nilagay. Kayo po bang mga nanonood, taga saan po kayo dito sa Pilipinas at gumagawa rin po ba kayo ng ganito sa inyong mga probinsya? Pinakro ang tawag namin dito. Sobrang sarap. Nung bata pa nga lang ako, talaga marami kaming memories pagdating sa ganito kasi ito na yung ginagawa namin minsan na dinner o kaya lunch. Wala na kaming ibang kakain kasi mabigat na yan sa tiyan, di ba? Pagka nung mga sinauna, kapag mga ganito, kaya mga kamuting kahoy, ayan na yung pinakapagkain natin. Hindi na tayo kakain ng kanin. Kaya matutulog na pag sa gabi. Pero ngayon, kaya kami kakain kasi nagki-crave kami. Ako yung nagki-crave talagang kahit umuulan, niyaya ko talaga si Papa Alden para bumili ng saban ng saging dahil wala pang mga bunga yung saging natin dito sa paligid. Buti nga ngayon ay tumila-tila na yung ulan na yan. Wala na tayong makikita pero sobrang putik pa rin dito sa labas. Naku, sana tumigil na para makapagtinda na ulit tayo. Kayo po ba? Saang lugar po ba kayo? Dinaaran din po ba kayo ng bagyo? Grabe yung mga ibang lugar na nakikita ko sa Facebook, sa balita. Grabe talaga ang taas ng mga tubig nila. Pumasok talaga sa bahay nila. Buti na lang dito sa amin, hindi naman kasi kung sakali itong sopa natin, ako saan namin ipaglalagay yan? Buti na lang talaga hindi dito sa amin dumaan yung bagyo. Malakas naman yung ulan pero hindi naman tumaas yung tubig. Nag-iisip na nga yung mga bata kung saan daw ilalagay yung sopa. Sabi nila babuhatin daw at ilalagay doon sa kainan o kaya kila Ate Helen. O diba? Nag-iisip na agad kasi nga dapat advance tayo kag hindi naku mababasa. Ang hirap patuyuin. Masisira din yung mga kahoy. Tsaka hindi na siya katulad ng dati kung sa kalima na mabasa ng bagyo yung ating or ng baha ng ating sofa. Yan yung mahirap dito sa amin guys. Nakita nyo naman dati nung tayo ay nagva-vlog pa dati na binaha tayo dito, binagyo tayo dito. Sobrang taas talaga ng tubig hanggang sa may almost sa bintana na natin. At ayan, naluto na pala yung ating pinakro. So nagbigay din ako dito sa kapitbahay. Ayan ang mga ginagawa natin. Ako, talagang ang weather natin ngayon. Tingnan nyo naman. Parang wala pa talagang pag-asang tumigil ang ulan. Tingnan nyo, sobrang lakas pa rin ng hangin. Tapos ang dilim-dilim pa. Kaya ayan, pagkatapos nga ay nagmerienda na kaming lahat at tayo ay manonood din ng pelikula dito sa Netflix. Dito na nga tumambay lahat yung mga pamangkin ko tsaka yung iba kong kapatid. Ayan, nagmemerienda kaming lahat dyan. Pasalamat na nga at tayo binaha at tayo binagyo. Tayo binabagyo ngayon. Ayan, nagkaipon-ipon at nagbanding. Na manonood nga tayo nitong kay Vice Ganda na breadwinner ba ito? Sobrang tagal na ngayon lang natin mapapanood. Available na kaya siya sa Netflix. Dito nga pala sa amin ay wala ding mga pasok.
halos 1 week po na wala yung mga pasok. Kaya alam nyo na, talagang pagkain is the best pag ganitong ipon-ipon at manonood lang ng Netflix. Wala namang ibang gagawin dahil maulan sa labas. Kaso nga lang mas magastos kapag nandito sila. Naku po, mayat-maya na mga gutom kahit walang ginagawa. Kaya nga sabi ko, pagkatapos nyo dyan mga kumain ay lalabas na tayo at tila na yung ulan, tayo maghahanap naman sa labas ng mga pwedeng makain. At dito nga kami napunta sa puno ng abukado. Naku, ang dami na pala ditong matitigas na bunga. Pwede na to at yung iba ay pahihinugin na natin. Nakita nga natin yung iba ay naglalaglaga na dito sa sahig at nabubulok na. Sayang naman. Aba ay hindi nga nadala nung hangin. Buti naman kasi kung sobrang lakas nung hangin sigurado wala nang matitira sa atin. So ito na yung mga nakuha natin. Meron ding mangga at saka avocado. Tapos meron din tayong mga kakao dyan. Kasama din natin si Elapot. Ayan, excited manguha. Excited kunin sa basket yung ating mga pinagkakawit doon sa taas ng mga avocado. Yung mangga nga ay pwede na natin kainin dahil yan ay masarap pagkahilaw. Mga apple mango yan guys. Pero yung mga avocado ay hindi pa pwede dahil matitigas pa po. Pagkatapos nga ay pumunta naman kami dito sa kakao. Ayan daw meron ng hinog. Kaso nga lang ang liit-liit. Hindi naman yun makakain. Bulok na guys. Hindi na siya nagpatuloy lumaki. Sobrang dami nga ng puno dito ng kakao. Naku, nagbubulok na. Hindi na kayang kunin lahat. Yan na may si Papa pagka busy hindi na nakukuha. Ay ginagawa niya yung chocolate. Eh ngayon nga na sobrang malakas ang ulan. May nagtanong sa atin kung magkano yung nagastos natin dito sa kulungan ng manok na ginawa namin. Ayan. Ang sukat ng bakal na ginamit dito ay 10 mm po and 150 yung isang piraso at 5 piraso yung nagamit namin. Bale 750 pesos yon. At dito naman sa kulay green, hindi ko alam kung tama yung tawag ko. Plastic matting ba? Bale 4 yung nagamit natin ito at 150 pesos yung per yard niya. So 600 pesos guys yung green na plastic. Paiba-iba rin ang presyo nito. Yung ibang tinanungan namin 170 pesos per yard, 180 per yard. Tapos yung ginamit dito sa welding, di ko na alam kung magkano yung mga yan. Yun lang muna yung sasabihin ko, yung bakal lang at saka yung green na plastic. Nalagyan namin siya guys ng 25 na manok. Ayan, malalaki. 25 piraso po yan. Pwede na rin guys, DIY lang naman. Kaya no judge. Ayan yung pinangharang namin steel matting. Mga nakuha lang namin yan sa tabi-tabi. Sa mga nagtitipid katulad namin, pwede na to. Nung gabi nga ay ito naman yung dinner natin. Ito yung masarap toyo. Tapos Lucky Me Chicken. Tapos meron tayo dito yung tanim dun sa likod na talbos ng kamote. Yan. Nilabon lang tapos sasawsaw natin sa toyo. And meron ding nilabon na egg para naman yan kay Elapot dahil hindi siya kakain ng ganito. Pasensya na kayo. Medyo matagal tayong walang vlog. Hindi nga baby dyan sa'yo. Ano? Wala ako didiliit sa imo. Wah. Mama, dito ka. Kanina nga pagising niya ay nakonsensya naman ako bilang nanay kasi pinagalitan ko siya kanina hanggang sa nakatulog na siya. Tapos pagising niya, alam niyo ba, ako pa rin yung hinahanap niya. Kaya naman pala nagwawala kasi kanina dahil antok na antok na. Naubos naman kasi yung pasensya ko kaya yung pinagalitan ko talaga. Pero ayan, tingnan mo, mahal na mahal ka pa din. Kahit sana hanggang paglaki nila maging ganito sila, no? Yung sweet-sweet pa rin nila sa'yo. Minsan talaga kasi nauubos din yung mga pasensya natin. Sorry naman, tao lang. At meron ngang tumawag sa atin na bibili daw ng manok. So magkakatay na kami ni Papa Alden. Mga 13 piraso ng manok lang naman guys yung kakatayin namin. Ako siguradong pagod na pagod nito tayo. Ang dami ba naman? Ang mahirap lang kasi dito yung pag-aalis ng balahibo. Ayan, pagkatapos mo nang makatay. Ayan, nag-aaway na nga kami niyan. Kasi pag hinahawakan ko daw yung manok ay nakakaalpas. Yung gigilitan mo na sa leeg, tatanggalin yung dugo. Naku po, laging nakakaalpas. Hindi talsika yung dugo sa amin. Naku, lagi kami nag-aaway pag nagkakatay ng manok. Ang hirap naman kasi guys, ang lakas-lakas nila, alam mo yun. Eh, babae lang naman tayo, mahina pa tayo. So, ito pa yung natira natin na chicken guys, kaya available pa yan sa mga kapanood dito. Bili na kayo. At meron na tayong bago ulit na batch, ayan. 40 pieces naman yan guys. Pagka 2 weeks nga ng manok natin ay pwede na ulit tayong bumili ng bago. Para every 2 weeks ay meron tayong kakatayin na pangbenta. O diba, madiskarte. Oh, maganda ba ang ating sofa dyan? Inuupuan ni Ella. Ang ganda, ano? Sa wakas. Ayun, mag-update lang tayo ng kaunti. Wala tayong vlog dito sa YouTube. Ang dilim. Ayun, may lang. Tawag dito, nagbenta kami kanina ng manok. Grabing kabisihan namin sa buhay and hindi ako makapag-vlog. Meron ako sa Facebook, eh, alam niya naman. Sa Facebook ako mag-vlog ng mga maiksi lang.
Ang hirap kasi, patayo ang ano eh, ganyan. May itim dito sa gilid, di ba? Kasi upload ko sa Facebook, tapos i-upload ko sa inyo, kaya may mga itim siya dyan sa gilid. Ang hirap mag-vlog ng nakahiga na yung cellphone ngayon, guys. Ang laki ng iPhone. Tapos, pag naggawa ko ng vlog na ganun, hindi ko na siya pwedeng i-upload sa Facebook. So, gagawa na naman ako ulit ng panibago. So, ulit-ulit. Kaya, ang ginagawa ko, ganito nakatayo para isahan na pang-upload ko sa Facebook tsaka pang-upload ko dito sa YouTube sana. Kaso nga lang, pinaghahalo-halo ko na yung upload ko sa Facebook sa inyo. Kasi para may update lang. So, ayun, nag-akatay kami kanina. Mga 12 piraso siguro yun, guys. Dahil order nung sa Mambulo yung teacher ng anak ko. Kasi bukas may feeding sila. So, ayun, sabi ko, may manok kami. Kasi fried chicken yung gagawin. So, nabilhan tayo kanina. And yung ibang manok doon, hindi pa yun ganun malalaki. So, hindi lahat natin pwedeng ibenta ngayon. So, yung mga malalaki lang inuna. Kaya, ayun. So, update lang ako ng kaunti. Nagustuhan niyo ba yung sopa natin? Yung vlog natin nung nakaraan. Ayan. Okay naman siya. Nabilhan ko na rin siya ng cover. Ayan. Hindi ko yata na-vlog sa inyo to, guys. Yung may cover na siya. Ewan ko lang. Parang hindi ko na-edit yung may cover na. Titingnan ko nga kung na-vlog ko na siya. So, ayun lang muna. Don't forget to like. Update lang. Bye. Salamat sa panonood. Ayun, mag-ama.